Sa gitna po na issue sa mga flood control project, umalingaw-ngaw ang usaping magpapalit ng liderato ang Kamara. At ayon po sa ilang sources ng GMA Integrated News ng mga kongresista, bukas daw magbibitiw sa pagka-House Speaker si Congressman Martin Romualdez. Sinabi din nilang si Isabela Representative Faustino D. III ang magiging bagong House Speaker. Kanina po, mabilis na tinapos ang sesyon. At saksi, si Jonathan Andal. Kalahating oras pa lang ang sesyon kanina sa Kamara, tinapos na ito kaagad. Session suspended until tomorrow, September 17 at 3 p.m. Nangyari ito sa gitna ng umuugong na balitang papalitan si Speaker Martin Romualdez bilang leader ng Kamara. Ayon sa ilang source ng GMA Integrated News, usap-usapan na magli-leave si Romualdez. Batay sa House rules, sakaling mawala o pansamantalang hindi magawa ng Speaker ang kanyang trabaho, pipili ang mayorya sa mga Deputy Speaker ng isa sa kanilang grupo na kukuha ng kapangyarihan at trabaho ng Speaker. Sakaling lumagpas ang isang araw na walang napipiling Acting Speaker, magbubunutan sa kanilang grupo para makapagtalaga ng Acting Speaker. Sabi ni Navotas Representative Toby Tiangco, posibleng bukas ang pagpapalit ng liderato ng Kamara. Pero ayon kay Tiangco, hindi magtatagumpay ang anumang hakbang para patalsikin si Romualdez ng walang basbas mula sa Pangulo. Alam naman natin realidad ng speakership, di ba? Wala naman yung pinaka-importanting numero, wala naman dito sa loob ng House of Representatives. Let's accept that fact. Walang gagalaw dito because out of respect doon sa Malacanang. Hinihingan namin ng pahayag si Romualdez at ang Malacanang. Kahapon nakipagpulong si Romualdez sa mga chairman ng mga pangunahing komite sa Kamara para pag-usapan ang mga seryosong usapin at hamon sa Kamara. Sinabihan niya ang mga komite na ituloy ang investigasyon kontra katiwalian para raw lumabas ang katotohanan. Nakapulong din kahapon ni Romualdez ang mga babaeng kongresista na isinulong ang mga itinutulak nilang panukalang batas sa kalusugan, edukasyon, kabuhayan at proteksyon sa mga kababaihan at kabataan. Para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi. Sinisika pa pong makuha ng GMA Integrated News ang panig ni House Speaker Martin Romualdez. Samantala, iminungkahi po ng ilang senador na ilaan na lang para sa mga silid-aralan at iba pang pangangailangan ng edukasyon ang pondo para sa mga flood control projects sa susunod na taon. Saksi, si Marie Zumali. Mismo si Pangulong Bongbong Marcos na ang nagsabi walang ilalaan na pondo para sa flood control projects sa taong 2026. Kaya ang 270 billion pesos na panukalang pondo para sana rito, iminungkahi ng mga senador na ilaan na lang para sa mga silid-aralan at iba pang pangunahing pangangailangan ng edukasyon. Dapat talaga yung mga kalokohan ng flood control, ilipat talaga natin sa classroom building program and all the other programs for teacher development and teacher excellence training should be given there. So once again, Mr. Chairman, I'm here to give my all-out 1,000% support. There are about 203,000 classrooms that needs repair. We'll also utilize yung flood control to augment this. Do you have any estimated amount as to how much we can, any proposals to put in classroom repair? If you don't have the figures right now. We don't have one right now, Your Honor, but we need it definitely. Tama po kayo. And we'll work with you. And maybe we'll get back to you on that, yung ilan talaga pwede. Pero pinuna ni Senate Committee on Finance Chairman Senador Win Gatchalian ang mababa umanong utilization rate ng pondo ng Department of Education. Ayon kay Gatchalian, nasa 56 billion pesos ang hindi pa nagagamit, kaya't nananatiling problema ang obligasyon at implementasyon ng mga proyekto. So I just want to flag the department on that, and this is in connection with the goal of increasing the allocation using the flood control projects. Thank you, Mr. Chair. The point is well taken, and I think there's room for improvement. So we do try to do a lot of EPA or early procurement activity. So this one we save on time. Dagdag naman ni Senador Bam Aquino, mas mainam kung ang pondo ay mailaan sa tamang presyo at mabilis na implementasyon. Kasabay ng pagpuna sa mabagal na proseso ng DPWH sa classroom building program. We have to look at the price also because
ang naging problema rin kasi with the DPWH price is that it's really higher than what our LGUs are utilizing. No? Pinuri naman ni Senador Loren Legarda ang DepEd sa kanilang pagsusumikap na humanap ng pangmatagalang solusyon tulad ng PPPs o Public-Private Partnership at mas malawak na partisipasyon ng mga LGU at civil society group. Aabot sa 928.52 billion pesos ang panukalang budget na ipiniresenta ng Department of Education sa Senate Finance Subcommittee para sa taong 2026 na layong tugunan ang siksikan sa mga paaralan, kakulangan sa nutrisyon ng mga bata at kakulangan ng mga kagamitan para sa milyon-milyong mga mag-aaral at guro sa bansa. Ang pondong ito ay tinuturing ng naisumite para talakayin sa plenaryo. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Pinagpapaliwanag ng Senate Committee on Games and Amusement ang kumpanyang may-ari ng Facebook. Hindi po kasi sumipot ang mga kinatawan nito sa pagdinig ng komite ukol sa online gambling. Saksi, si Mav Gonzalez. No, Committee Secretary. Why are they dictating this committee kung kailan sila mag-a-attend? No. Ikinapikon ni Senador Erwin Tulfo ang sulat ng Meta na makikipagpulong na lang sa kanya sa ibang araw ang mga empleyado nitong makakasagot sa pagdinig ng Senado ukol sa online gambling. Hindi nila kasi available ngayon ang mga empleyado. Inisyuhan ng show cause order para magpaliwanag ang Meta, kumpanyang may-ari ng Facebook. So we're trying to weigh here. Ipasara ba natin kung ako lang tatanay? Isara na natin itong kalokohan na ito. Tapos ngayon sasabihin mo na in your own time, hindi ka mag-a-attend at mag-meet kita na mag-isa? What the? Ipinatawag ng komite ang mga social media platform kung saan may patalastas ang mga online gambling site. As of August 22, 2025, sinuspend po namin temporarily yung pong mga gambling ads. So, 24/7 po yan since August 22, bawal na po for now. Kung ganyan sa TikTok, sa Google naman at sa YouTube na pag-aari rin ito, required ang lisensya bago makapaglagay ng ads. Pero sabi ni Tulfo, may lumusot na online gambling company na illegal umano. My staff just opened YouTube and 1xBet on this account. This is illegal. It hasn't registered with the Philippine Amusement Gaming Corporation, madam. We use a combination of automated and human evaluation and to detect and remove ads which violate our policies. We will act upon it, sir, if it's further flagged. Kaugnay naman ng mga link o icon ng online gambling site sa mga e-wallet, lahat ay natanggal na, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas as of August 16. Dahil dyan, nawala ng 40 hanggang 50% ng kita ang PagCorp. Pero giit ni Senador Risa Hontiveros, ang gusto nila ay hindi na magamit ang e-wallet sa pagtaya sa online gambling sites. Tugon ng Bangko Sentral, because that is the online gambling operators, as far as their license, they're considered legitimate entities, and so the purpose for which the top-ups are being used is for a legitimate purpose, and therefore there's no basis to deny that service, Your Honor. Sa ngayon, credit cards lang at iba pang paraan ng pangungutang ang bawal gamitin sa online gambling. Pwede pa rin ang e-wallet. Pero po na ni Hontiveros, bakit pati illegal na online sugal nakakapagpataya gamit ang e-wallet? One modality or typology that is being used is through the use of mule accounts, Mr. Chair. So what we do is we pursue these mule accounts and we direct the Bangko Sentral supervised institution concerned to look into the account and close the account if warranted. Ikinabahala rin ng mga senador ang laki ng halagang pwedeng itaya gamit ang e-wallets. Pwedeng umabot hanggang 6 digits, 500,000 pesos. Hindi ninyo kayang kontrolin? We can only see the top-up amounts because gambling does not happen on our platforms. Susunod naman aniya ang GCash at PayMaya kung may batas o utos na maglilimita sa halaga ng pwedeng i-load na pantaya o top-up. We're in favor of measures that will curtail that kind of abusive behavior using our platform. Any abusive or misuse of our payment system is suspended right away. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Pumalag si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga sa pambabatikos sa kanyang asal at sa pagkwestiyon sa kanyang kalagayan.
Hi, sir. Go. I do not believe that I'm unwell. I've not been diagnosed of any serious mental conditions that could lead me to be unable to be fit for service. Ayon kay Barzaga, maglalabas lamang siya ng kanyang medical records kung magkakaroon ng court order. Kasunod po yan ng pahayag na mga dati niyang kapartido sa National Unity Party nasasampahan nila ng reklamo si Barzaga dahil sa umano'y misbehavior o hindi tamang asal. Sabi ni Barzaga, sa ilalim ng mga panuntunan ng House Ethics Committee, hindi siya pwedeng panagutin sa kanyang mga social media post bago siya nahalal at maging miyembro ng Kamara. Gayunpaman, handa raw si Barzaga sakaling magpasya ang komite na tanggalin siya sa pagkakongresista. Bistado ang mag-asawa na nagtangka umanong suhulan ng 1.5 milyong piso ang kaanak ng isa sa mga nawawalang sabongero para iatras ang kaso. Saksi, si Emil Sumangil, exclusive. Dinakip ng PNP-CIDG ang mag-asawang ito sa isang area ng Rizal Province. Makaraang tangkang suhulan umano ng 1.5 million pesos ang pamilya ng isang nawawalang sabongero. Nahuli ang mag-asawang suspect sa entrapment operation ng pulisya kung saan nakuha ang perang tinangka umanong isuhol kay Jaja Pilarta, kinakasama ni John Claude Inonog, isa sa mga sabongerong nawawala noong pang taong 2002. Sa kopya ng complaint sheet na nakuha ng GMA Integrated News, sinabi ni Pilarta sa kanyang statement, kapalit daw ng 1.5 million pesos ang kanyang pananahimik. Hindi na pagdalo sa anumang patawag ng korte kaugnay sa kaso ng mga nawawalang sabongero at ang tuluyan niyang pag-atras sa reklamong inihain niya sa DOJ laban sa negosyanteng si Atong Ang at iba pa. Ang gusto po nila, papel ng recantation po yun na pinail ko po dun sa DOJ laban po kila Sir Atong Ang. Ang gusto po nila, pirmahan ko yun, tapos manahimik na ako kapalit ng 1.5 million. Sa impormasyong nakuha ng GMA Integrated News, sinampahan ng mga kasong grave coercion at obstruction of justice ang mag-asawang suspect na ayon sa source ay kapwa kamag-anak din ng nawawalang si John Claude Inonog. So ayoko niyang areglo since day one. Napag-usapan na rin yan noon. Masama yung loob ko noong una, syempre. Anong gusto ba nilang gawin? Gayahin ko yung ginawa nila. Kawawa naman yung kapatid nila, kawawa naman yung anak niya. Hindi na nila mabigyan ng hustisya. Ako na lang yung lumalaban. Inihain din sa piskalya ang mga kuha ng CCTV na ito sa bahay ni Pilarta. Makikita raw dito kung ilang beses na nagpabalik-balik sa bahay ni Pilarta ang mga gustong manuhol sa kanya. Kanina, sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa budget hearing ng DOJ sa Kongreso na pinapahirap nito ang paglutas nila sa kaso. Araw-araw po nakakakuha tayo ng human remains sa Taal Lake. Ang DNA lang, hindi pa namin napausad ng gusto. Kasi nga, marami pa hong mga families na sabongero na kailangan po natin kunan ng DNA. At marami po kasi dyan ay nagpapayat na at wala na sila. Patuloy namin sinusubok na makunan ng panig ang mga inaresto, pati na ang kampo ni Atong Ang. Para sa GMA Integrated News, ako si Emil Sumangil, ang inyong saksi. Lumabas sa pagsusuri ng United Nations Commission of Inquiry na genocide o malawakang pag-ubos sa isang lahi ang isinagawa ng Israel sa Gaza. Ayon sa chairperson ng komisyon, batay sa Genocide Convention, matatawag na genocide ang pagpatay kung may intensyong ubusin ang isang buong grupo o bahagi nito. Tinukoy sa 72 pahina ng legal analysis ng komisyon ang ilang halimbawa ng malawak na pagpatay, pagharang sa pagpasok ng tulong sa Gaza, pagwasak sa isang fertility clinic at puwesahang pagpapaalis sa mga residente. Nanguna raw dito sina Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, Israeli President Isaac Herzog at dating Defense Minister Yoav Gallant. Ang Israeli Ambassador to the United Nations na si Daniel Meron tinawag na libelous rant ang sinabi ng komisyon. Peke at skandaloso anya ang ulat ng komisyon at base raw ito sa maling impormasyon. Ang komisyon ay isang independent body at hindi sumasalamin sa buong United Nations na hindi pa ginagamit ang salitang genocide kaugnay sa sitwasyon sa Gaza. Sinimula na ng Israel ang anilay main stage
ng kanilang ground offensive sa Gaza City. Ayon sa Israeli Defense Forces, dadami pa ang bilang ng kanilang mga sundalo sa lungsod sa mga darating na araw. Naglabas ng bagong panuntunan ng Metro Manila Council o MMC na nagbabawal po sa pagpaparada sa anumang uri ng sasakyan sa mga pangunahing lansangan. Saksi si Joseph Moro. Matinding traffic, aksidente, sagabal sa daan, pagkalugi ng mga negosyo. Ilan lamang yan sa mga naidudulot na problema dahil sa illegal parking ayon sa Metro Manila Council o MMC at MMDA. Kaya naglabas sila ng panuntunan na nagbabawal sa pagparada ng lahat ng uri ng sasakyan sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Sa national secondary roads, papayagan lamang ang parking sa mga piling oras. Kailangan po rin magpasa ng ordinansa kasi nga po mayroong mga karsada na allowed ang LGUs na mag-regulate. Insofar as yung mga ban naman, defined naman yan kasi yung national primary road. Yun naman pong national secondary road, pwede po, depende rin nga sa ordinansa ng bawat syudad or ng LGU, pwedeng i-regulate na magpa-park pwera lamang pag 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. which is yung rush hour. Base sa MMDA Regulation No. 25-001, bawal ang pagparada sa ilang kalsada sa C1 hanggang C6 o Circumferential Road System sa Metro Manila, Regional Road System o R1 hanggang R10 at iba pang pangunahing kalsada at highway. Ipinauubaya naman ng MMDA sa mga LGU ang regulasyon sa iba pang non-national roads. Hopefully bago magkaroon ng Christmas rush, implement na ito para po maibsan. Alam naman natin na pag lumalapit yung Pasko ay bumibigat yung daloy ng traffic. So we must ensure na free sa obstruction yung mga pangunahing lansangan natin. Ayon naman sa ilang alkalde, exempted sa ordinansa ang ilang kalsada at ilang pang lugar lalo na yung malalapit sa mga pamilihan. May mga areas kasi talaga na katulad sa Maynila, non-negotiable. And some we are trying to blend with the demand on sa kanilang kalsada. Pag malaki, like in the case of Recto, sobrang lapad ng Recto, yung isang portion doon, hinahayaan namin na makapag-deliver at makapag-supply at makapag-distribute yung aming mga negosyante doon sa area na yun. Pero pag-uusapan rin daw ng MMC ang pangangailangan pa rin sa mga lugar na kailangan ng paradahan. Mahalaga na hindi po ito total street parking ban. You have to also consider the reality on the ground. Diba? Saan ba nga paparada natin mga sasakyan? The LGUs can now determine ano bang mga kalye namin ang pwede talagang paradahan na hindi naman po magiging sagabal sa traffic. Kung sakaling payagan nga namin na pumarada rito, lalong-lalo na yung mga emergency vehicles. Kailangan po yung ordinance na ipapasa nila ay consistent doon sa ipinasa nating resolution kanina. Yun nga, unang-una na dyan yung na ang primary road, absolute yan. Bawal mag-park. Yung mga national secondary road, yun lamang yung pwede. Yung sa mabuhay lanes, nagkasundo kami, pag-uusapan lang namin, pwedeng mag-exempt provided may sukat. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.